Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng biblical teaching. Ayun, ang ginagamit ko po ay poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ayun po, ano na ngayon? Ano ba ngayon? November. Ayan, sa isang buwan, yan tinatawag nilang Kapaskuhan. Nandyan yung pagbati ng mga Pilipino, maligayang Pasko. Yung mga Englishman, Merry Christmas. Yung ibang Englishman, Happy Holiday. Napakasaya ng tao. Kasi yung Kapaskuhan, kung inyong papasinin, sa buong mundo konti lang yung hindi naniniwala sa Pasko. Sa ibang bansa, maging sa bansang Pilipinas, may mga taong hindi rin naniniwala dito. Pero karamihan, o sabihin na natin sa buong mundo, is 70% ang naniniwala sa Pasko. Yung 30%, hindi sila naniniwala sa Pasko. Pero yung 30% na yon, mga tumatanggap ng mga Pasko regalo. Ayun. Ang tawag dyan ay mga taong mga balat kayo. Parang wala kaming Pasko, di kami naniniwala sa Pasko. Pero kapag binigyan mo regalo sa diwa ng Pasko, tinatanggap naman nila. Meron pa, ang gobyerno, ewan ko sa ibang gobyerno sa ibang bansa, sa Pilipinas, meron tayong batas na 13th month pay. Ngayon, yung may mga kumpanya naman, pero pa silang 14th month pay. Doon tayo sa 13th month pay. Yun ang batas. Kasi depende na sa kumpanya kung anong batas ang gusto nila. Kung mayroong 14th month pay o kung mayroong 15th month pay, bahala sila. Diskresyon na ng company owner yon. Pero yung 13th month pay, batas na pinirmahan po yon. Kaya lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, pribado sektor, casual, meron lahat na tatanggap. Pero yung batas na yon, malimit na hindi na ipapatupad sa mga, halimbawa, casual ka o on-call ka. Hindi nila masyadong binibigyan ng mga bonuses. Yun ang daya ng mga employer. Mga employer na mga walang niya pa rin Nagtrabaho ka ng gusto sa loob ng isang taon. Tapos isang taon, wala kang mapapala. Meron ako napagtrabahuan noon. In-check ang mayari. Huwag niyo sabihin lahat ng in-check loko-loko. Isa siguro yung in-check na yung loko-loko. Nakapagtrabaho ko sa kanila. Nung dumating yung tawag dito, okay lang, basta huwag ka lang nakaubad. Na dumating po sa may Christmas pakain sa opisina. Doon ko nalaman yung palang in-check na yon, may kalokohan. Wala pala siyang binibigay sa mga empleyado niya. Yun lang tinatawag nilang permanente. Doon sa opisina. Regular. Itong mga worker na ito, kasama ko, kapwa ko worker, sa air conditioning. Doon ko nalaman.
na itong inchik na ito, pag dumarating ang Pasko, pinahihinto niya bawat isa sa kanila. Sinasabi niya, mahina ang tanggap. Magsisimula na sa October yan, November hanggang December. Para pagdating ng bigayan, ng bonuses, hindi sila nakakakuha. Actual yun, wala sila nakuha. Naawa ako sa kanila. Ako hindi baling hindi nila ako bigyan kasi bago lang ako sa kumpanya. Pero hindi naman ganun ang batas eh. Kaya bago ka, meron ka. Yun ang batas. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 12 buwan. Counted lahat siya sa mga bonuses. Kaya sabi ko walang niya eh. May binigyan lang yung foreman. Hindi pa ayon sa batas. At yung ibang kagaya kong maliliit, nga. Sabi ko, isipin niyo po, naghintay sila. Kasi nabalita na lang, nagbigay ng bonus. So magbuhat sa hapon, paglabas namin sa site ng alas 4. Kasi malayo yung site namin. Dumating kami sa opisina. Meron naman pagkain. Kanya lang, walang take-home na bonus. Di po ba walang yayan, ano? Kaya sabi ko sa inyo, yung batas na pinirmahan ng Pangulo yon, marami ang hindi sumusunod. Kapag nagreklamo ka, asahan mo, wala ka ng trabaho kinabukasan. Kasi mga inchik silang mayaman. Yung mga Pilipino, sawing palad. Ganun po, ano? Napakasama nilang tao. Wala silang pag-ibig sa kapwa. Hindi naman lalaki ang kumpanya kung walang empleyado eh. Kung walang workforce sa ibaba. Yan. Kahit isang bundok pa yung pera mo, kung wala kang workforce sa baba, mauubos din yan. Kakakain. Kaya nagtataka ako sa mga employer. Sila kumikita sa pamamagitan ng kanilang workforces sa baba. Pagdating ng Christmas, ayaw nilang bigyan. Hindi na nga sumusunod sa batas, ay wala pang nagbibigay. Yung iba naman, ito lang ang kaya namin. Wala sa batas. Yung pobreng worker, okay na kesa sa wala. Ganon yan eh. Hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit? Kinabukasan wala ka ng trabaho. Itong gobyerno, walang pagmamahal din sa mga maliliit. Ano? Kung ako ang gobyerno, lahat ng kumpanyang hindi nagbabayad, ite-take over ko lahat yan. Ako magpapatakbo. Paalisin ko yung may-ari. Kasi inutil siya. Pero yung gobyerno, wala kang maasahan dyan. Alam nyo naman ang labanan. Kapag yung mga nasa posisyon, nanunungkulan, pag sa politika, lumalapit siya kanino? Sa mga mayayaman. Kaya kahit gumawa ng kawalang yan, yung mayayaman, okay lang sa politiko. Bakit? Nagbibigay sila eh. Kanilang campaign fund. Yan. Hindi kagaya sa Amerika, pag nagbigay kang campaign fund, ikukulong ka. Dito hindi. Okay lang. Sabi nga ng politiko, okay tayo dito, bata. Yan. Diwa ng Pasko. Maraming tao mga hindi naniniwala sa Kapaskuhan. Sabi ko nga, di ka naniniwala, tignan mo yung paligid mo. Ang daming nakalagay Merry Christmas. Mga Christmas decor. Di ka pa naniniwala niyan? Ang Pasko ay ang kaligayahan ng dulot niyan, saya. Kaya pag dumarating ang Pasko,
ang lahat ng tao masaya. Mahirap man o mayaman, ano man ang kalagayan mo sa buhay, masaya. Lalo na kung nagbibigay ka. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon Diyos. Ang nakalagay dito, ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, Panginoong Yesukristo ang nagsabi na kapag alam niyo pa yung it's better to give than to receive. Yan. Ano pa? Tingnan natin. Sandali lang. Ayan, ano sa gawa? 20:35. Kinuha ko lang ito. Ano nakasulat? Ayon kay Apostol Pablo, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus na higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mismo ang salita ng Panginoong Yesus ang ginamit ni Apostol Pablo. It's better to give than to receive. Dapat kang magbigay. Una, may batas. Kayong nanonood ng YouTube na ito, ng aking video, baka employer po kayo, isa kayo sa mga employer. Yung pinirmahan na batas, 13th month pay. O kung gusto nyo magbigay ng bonus, nasa discretion nyo na po yan, kayong mga hamo. Wala po sa batas yung bonus. Ang nakalagay, 13th month pay, ano? Yung bonus galing sa kumpanya yon. Bahala kayo kung anong tawag nyo. Kung magbibigay pa kayo ng extra bonus. Pero kung ako employer, nakita ko naman talagang nagsisikap ang mga tao ko, susundin ko na yung batas, bibigyan ko pa sila ng extra bonus galing sa akin. Bakit? Yun ang mga tao katwiran. May batas. Pag hindi mo sinunod ang batas na yan, batas ng gobyerno yun, pinirmahan ng presidente yun, yung batas na yun, yung 13-month pay. Kung sinunod mo man yun, pero hindi mo sinunod yung tama. Halimbawa, ako naman, nagbibigay ako ng bonus sa mga, kaya ako tawag nila dyan, bonus, hindi 13-month pay. Kasi yung 13-month pay, iba yung bonus. Kaya yung may mga kumpanya na hindi nagbibigay ng 13-month pay, kanya lang, tinatawag nila, bonus ko sa inyo yan. Masaya naman ang empleyado kaysa sa wala. Pero mas maganda kung kaya mo naman sundin yung batas ng 13-month pay. Kung pensyonado ka, double your money. Nagpe-pension ka sa SS o sa GSIS. Kung ang pension mo 1,000 kada buwan-buwan. Pag December, ang bonus mo ay 1,000 rin, double your money. Kaya mangyayari yung 1,000 mo magiging 2,000. Kung pensyonado ka. Kung empleyado ka naman, dapat mong ibigay yung bonus ay yung 13-month pay ayon sa batas. Yung isang buwan na sweldo. Isang buwan na sweldo. Halimbawa, nagtrabaho ang tao mo. Tuloy-tuloy ang trabaho. Yung iba, sabi nila, nung araw, hindi pumasok yan. Halimbawa, sa loob ng isang taon.
Oh, may 2 buwan na hindi pumasok yan, nag-absent yan. Hindi na nila bibigyan. Mali yun. Kahit ilang buwan kang pumasok sa loob ng isang taon, kukwentahin pa rin nila yon para masunod yon 13th month pay. Pero kung diretso ka pumasok sa loob ng isang taon, 12 months, isang buwan na sweldo ang ibibigay sa iyo. Yun ang alam ko sa 13th month pay. Ngayon, kaya hindi sila nagbibigay ng 13th month pay yung mga loko-lokong business establishment o yung mga honors, mga kampo ni Satanas, mga demonyo kayo. O, gaya nung napagtrabahuan ko. Lahi ng demonyo. Na umuwi yung mga kasamahan ko. Lungkot na lungkot. Walang dalang pera sa kanilang pamilya. Kaya sabi ko sa project engineer namin, Engineer, bakit naman kayo lang ang meron? Itong mga nasa baba, kasama ko, wag mo na akong intindihin ka ako kahit hindi mo na ako man bigyan eh. Kahit hindi ako bigyan ng boss. Etong mga ito, bakit wala sila? Wala, hindi makakibo yung project engineer eh. Bakit? Hindi rin siya pwede magsalita, baka matanggal sa trabaho eh. Sip-sip yun eh. Binanatan ko nga eh. Hindi sa suntukan sa katwiran. Kahit matanda, binanatan ko. Sabi ko, kayo lang, bakit? Sige, huwag magtrabaho yung nasa ibabang ito. Meron ba kayo kakainin? Sabi ko gano'n sa kanila. Ayun, tinanggal nila ako. Yun na pala ako. Kasi po, dati akong empleyado rin ako. Kapag yung empleyado po, nilalamangan mo, nagagalit ako sa ganyang bagay. Kasi nangyari din po sa akin yan eh. Nagkaroon ako ng employer na walang nya. Napakawalang nya. Pero salamat kung nagka-employer man ako ng walang nya. Sa ngayon naman, kahit pa paano, yung SS ko, pinakikinabangan ko naman. Kaya sabi ko, kung wala akong employer na walang nya, wala akong SS. Kaya ganun po, Kaya tinanggal ako. Kasi kinakampihan ko yung mga empleyado. Kaya tinanggal ako ng incheck. Okay lang sa akin yon. Tapos nung yung nagpasok sa akin doon, yung kumari ko, may posisyon sa opisina eh. Nabalitaan ko, magbuhat na tinanggal ako, binibigyan na sila ng bonus. Yun ang gusto ko. Sabi niya nga sa mga kasama ko. Kasi pinagbintangan nila ako na nag-organize ng union. Actually, ako nga pumipigil sa union eh. Gusto nila mag-strike. Sabi ko, wag kayong mag-strike. Nagpakalat sila ng papel na pipirmahan. Pagdating sa akin yung papel, tinago ko. Hindi ko na pinalabas. Kaya nasabi ng mga kasama ko, ako daw yung utak ng union. Mag-a-class. Sabi ko sa project engineer, ikaw naman, naniniwala ka ba? Nasa akin nga yung papel tinago ko ako doon sa project. Kaya doon ako nagaling sa project engineer na matanda na yun Kasi, hindi niya ako sinuportahan. Na alam naman niya kung ano ang aking layunin. Tulungan ng mga empleyadong maliliit. Hindi niya ako sinuporta, kaya yun ang pagbanat ko sa kanya ng katwiran.
Sabi ko nga ikaw nga, tumatanggap Ba't kami? Wala. Hindi siya makakibuha. Project engineer siya. Kami, sa baba lang. Ang trabaho ko lang, warehouse man. At saka taga-check ng DTR. Yung kanilang mga DTR. Bago nila submit yun, dumadaan sa kamay ko yon. Kaya kung ano man yung nila, ako nag-aayos, ako yung pumipirma. Kaya sabi ko, hindi kayo maawa dito sa mga nasa baba. Ayun nga, napala ako sa kanila, natanggal ako. Pero nilaban ko naman yun. At nanalo naman ako. Kanya lang, nawalan ako ng trabaho. Siyempre, di naman. Ang labor naman, pag nanalo ka, option, ibabalik ka. Sino naman management ang pagkatapos ko lumaban, ibabalik pa ako. Wala pong, hindi na good in term ang relation ng management at ang empleyado na ganon. Kaya, hindi na rin ako nag-interest. Ang gusto ko lang, yun nga, magbuhat nung nawala ako, the succeeding year, sabi ng kumari ko, binibigyan na raw sila ng bonus o 13-month pay. Sabi nga ng kumari ko, pag nakikita niyo yung mga empleyado, kita niyo na. Yung kumpare ko, pinagbintangan ninyo. Nag-organize ng union. Ngayon, pinakikinabangan na ninyo kung paano kanyo pinaglaban, sabi niya. Ang gusto ko, magkaroon sila. Kasi nakikita ko yung trabaho nila. Kasi ako yung nandun, whereas man lang ako, taga-tingin lang, mayroong foreman. Kaya nawa ako. Kaya ko sila pinaglaban. Ang nangyari, natanggal nga ako. Tinanggal ako ni Chick. Di ba? Basta nakatulong naman ako. At least, napakinabangan nila yung gusto ko. Kaya 13-month pay o bonus yan, wala na akong pakialam. Importante meron kesa sa wala. Noon, wala talaga Bokya. Nga. Okay, Pasko. Sa mga religious, maraming mga taong hindi naniniwala sa Pasko. Meron sa Facebook isang grupo ng walang Pasko. Sabi ko sa kanila, maligayang Pasko. Meron ba yan? Sabi nila. Meron ka ako. Ganito. Yung batas, 13-month pay ibibigay ng kumpanya yon, batas yon. Kaya kung walang Pasko sa'yo, kunin mo. Batas yun Pero sana, kung talaga naniniwala ka, walang Pasko. Kaya nga may 13-month pay kasi may Pasko. Kung walang Pasko, walang 13-month pay. Tandaan yan. Kaya nagkaroon ng batas na 13-month pay dahil meron ng Pasko. Kung walang Pasko, walang 13-month pay. Ngayon, sa akin kung totoong naninindigan ka na walang Pasko sa inyong reliyon wag mong tatanggapin yung 13-month pay na binibigay. Bakit? Wala kang Pasko sa iyo di sabihin mo sa employer, or ganito, gawin mo, kunin mo yung pera, ipamigay mo sa kapwa mo empleyado. Sabihin mo, sa inyo na lang ito, pagsalu-saluhan ninyo. Kasi walang Pasko sa amin. Reliyon. Kung totoo kang maninindigan, problema, sinasabi nila wala namang Pasko, pero totoo, ang sabi ng mga ibang reliyon yung may Pasko. Ang tatakaw nga ng mga yan nakikikain kita nyo, napulaan pa sila. Anong pula ng mga may Pasko? Matatakaw ang mga yan. Kunwari walang Pasko, pero nakikikain din pag Pasko. Sumasama sa mga
gathering ng Christmas. Matatakaw, sabi nila. Kumisan nga, tumatanggap pa ng ano yan, Christmas. Yung regalo. Oh. Kaya, alam niyo yung, ewan ko naman dito sa mga reliyon na ito. Walang Pasko Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumao Felix Manalo. Saksi ni Jehovah, tinatag ni Charles Tase. Muslim, tinatag ni Muhammad. Ewan ko yung ibang religion. But in particular, yung tatlo, alam ko walang Pasko yun. Kasi nakakaano ko sila. Nakakadaparat ko sila. Yun ang ibig ko sabihin. Kung walang Pasko, di huwag mong kunin yung pera. Kunin mo, pamigay mo doon sa mga kasama mo. O pagsalu-saluhan nyo yan. Kasi walang Pasko sa aming reliyon. Ang doktrina ng kanilang simbahan, no Christmas. Ibig sabihin, anuman ang pakinabang is about Christmas, dapat hindi ka nakikipagkaisa. Halimbawa, nagsiselebrate ang kumpanya mo, di huwag kang pumasok. O kaya naman, pag pumasok ka, halimbawa may pasok. O bigla sila sinabi, ngayon na tayo magpa-party ng Christmas party. Di umuwi ka na lang. Kasi kung nandun ka, nagsasaya sila, kumawit sila, kumakain sila, nagpapalitan ng regalo, nakatunganga ka ron, baka maano ka. Kaya wag ka na lang pumasok hanggat maaari. Pag alam mo sa ganitong petsa, ay Christmas party. Wag niyong ikatwiran yung batas. May nakatwira sa akin batas. Kung wala kang ang Pasko ba't mo ginagamit yung batas? Di ba? Dapat hindi mo kukunin. Hindi Sabi nga ng Katoliko, matatakaw. Gusto nila, meron pa silang take-out. Grabe. Nakikain na. May take-out pa. Ang totoo niyan, yung mga reliyon na yan na nagsasabing walang Pasko, ang katwiran nila, wala daw Pasko sa Biblia. Hindi raw nakasulat yung December 25. Ba't mo hanapin yung December 25? Ano ba yung event ng Pasko? Ang event ng Pasko po ay hindi December 25, kundi yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo bilang tagapagligtas ng human being. Lahat ng tao, tagapagligtas. Hindi naman nakalagay yung December 25. Kung hanapin yung December 25, meron ba pinanganak na Yesus? Meron! Nasa Biblia nga yun Paulit-ulit na mababasa yan sa ula at saka sa kaganapan. Ang dami mga talata niya sinasabi sa Biblia na meron pinanganak doon sa sabsaban. Kasi nga wala ng bahay na pwedeng tira sa kanila. Nagkataon na mga anak na si Virgen Maria, kaya doon mga ng mga hayop. Kaya yung kainan ng hayop, doon nilagay ang baby Jesus. At ang pinamuna sa kanya, yung mga pamunasan ng mga hayop. Ano yan? Simbolo ng kababahan. Pinapakita lang ng Panginoong Yesus ang kababahan. Dapat tayo, humble tayo po. Kababahan. Pero hindi Mayayabang pa. Walang Pasko, mayayabang pa. Pero tumatanggap naman. Kung walang Pasko, huwag niyong tanggapin. Ang anumang bagay na ibinibigay na nang dahil sa Pasko. Merry Christmas sa inyo pong lahat na nakikinig, nanonood ng aking munting video. Gusto nyo basahin? Sa Lucas chapter 2, doon po nakalagay yung kapanganakan ni Jesus na sinabi ng anghel doon sa mga pastol na ipinanganak ngayon, ang inyong tagapagligtas ang Jesus, ang Kristo. Chapter 2. Basahin nyo kung may Biblia kayo. Para naman magbasa kayo.
Hindi yung nakatunganga ka lang nanonood kayo. Sa mga cellphone, meron mga video. Mga Bible. Chapter 2 ng Lucas. Simulan niyo po ang basa sa 8. Sa 8. Pagkatapos hanggang 20. Mahaba. Basahin nyo na lang po. Lucas chapter 2, verse 8 up to verse 20. Para matuto naman kayo magbasa. Ang problema sa inyo, hindi nga kayo pinababasa eh. Ginagawa kayong ututo ng inyong mga ministro. Bawal daw sila magbasa. Sino nagsabing bawal magbasa? Yung ministro. Paniniwalaan mo ba yung ministro na yon? Ako? Hindi ko paniniwalaan. Bakit? Nag-aaral ako. Ba't hindi ako magbabasa? Sino ka para pagbawalan mo ako? Wala nakalagay sa Biblia, bawal ang magbasa. Ang nakalagay sa Biblia, magbasa ka. Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa. Amen? Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kayong mga nanonood ng video, kung ito, like, share na share. Kayong mga nasharean, mag-share din po kayo. Kayong mga employer nanonood, baka kayo yung boss. Maawa naman kayo. Bigyan nyo po ng kahit paano ang inyong mga empleyado. Hindi nyo man matupad yung 13-month pay, kahit paano meron man sila matanggap. Kung bonus man yan, kung bonus, bahala na kayo. Kaya sana masawala. Tandaan yung sinabi ni Jesus, it's better to give than to receive. Si Jesus po nagsalita niya. Hindi po, binasa ko lang. Gawa 20, verse 45. Amen? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos sa isa. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Bye.